guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang topic natin ay solving quadratic equations by factoring. So ibig sabihin, paano ba natin kukunin yung mga roots or yung mga solutions ng quadratic equations sa pamamagitan ng pagfa-factor. So simulan na natin. Example number 1. Halimbawa, ang given natin ay x squared is equal to 9. So, meron lang tayong 3 steps to follow. So, unang step, dapat i-express natin yung given sa standard form niya. So, paano ba yon? So, yung standard form ng quadratic equation ay ax squared plus bx plus c equals 0. So, ibig sabihin, i-equate natin sa 0 to. Lahat ng terms nasa left side. So, gawin natin. So, x squared, si 9, ililipat sa kabila, positive siya, magiging negative. And then, equals 0. Yan. So, yun ang ating first step. Second step, ipa-factor out natin yung nasa left side ng equation kung ano man yung factoring method na applicable sa kanya. So, kung titingnan natin yung given sa left side, x squared minus 9, ito ay difference of 2 squares. So, ibig sabihin, ang factors niya ay sum and difference. So, paano yon? So, kunin natin ang square root ng first term na x squared. So, meron tayong x. Kasi x times x ay x squared. Next, kunin natin yung square root ng last term na 9. Anong number na kapag minultiply sa sarili, 9 ang lalabas. So, that is 3. So, tulad na sabi ko kanina, sum and difference siya ng dalawang binomials. So, third step, solve for x. Okay? So, paghihiwalayin natin yung dalawang factors natin. So, yung unang factor ay x plus 3 equals 0. And then, yung second factor natin ay x minus 3 equals 0. So, solving for x, si plus 3, ita-transpose sa kanan. So, matitira sa kabila ay si x equals positive 3 lipat magiging negative 3. So, ito ang ating first root or first solution or first answer. Next, yung second naman, si minus 3, ililipat sa kanan, magiging positive 3. So, x equals positive 3. So, therefore, ang roots or ang solutions ng x squared equals 9 ay negative 3 and positive 3. Okay? Next, punta na tayo sa ating second example. So, this time, gamit naman tayo ng ibang factoring method. So, example number 2. We have x squared minus x minus 6 equals 0. Yan. So, again, 3 steps lang. First step, isulat natin siya sa kanyang standard form, which means lahat ng terms na sa left side, then equals 0 siya. So, ano mapapansin natin? Okay, nasa standard form na yung given. So, move na tayo sa step 2, wherein, gagawin natin ay, if-factor out natin yung nasa left side. Kung ano mang factoring method yung applicable sa kanya. So, dito sa given, ang given natin ay general trinomial. So, trial and error method ang gagamitin natin para sa factor. So, meron ulit tayong dalawang binomials and then equals 0. So, paano ba yon? Since wala namang number or walang numerical coefficient si x squared, yung a natin is equal to 1. So, factor out lang natin yung x squared. Meron lang tayong x and x. Okay? Next, tingnan natin yung last term. Si last term natin ay negative 6. So, mag-isip tayo ng dalawang numbers na kapag minultiply, ang sagot ay negative 6, but
kapag siya ay in-add or in-subtract, ang sagot ay negative 1. So, anong numbers yon? So, yung negative 6, pwede siyang negative 6 times 1. Pero, solve natin. Ang negative 6 plus 1 ba ay negative 1? Hindi. So, therefore, hindi ito yung hinahanap nating factor. So, negative 6, pwede siyang 3 times negative 2. So, 3 times negative 2 ay negative 6. Now, i-combine natin sila. Negative 1 ba ang sagot? 3 plus negative 2, ang sagot ay 1. So, therefore, hindi rin ito hinahanap nating factors kasi mali ng sign. Ang nakalagay dito, minus x, that means yung number dito ay negative 1. So, pag baliktarin natin yung sign nila. So, negative 6 ay equal sa negative 3 times 2. Now, combine natin. Negative 3 plus 2, ang sagot ay negative 1. Yun. So, therefore, ito yung factors na hinahanap natin. So, x minus 3 and then x plus 2. Yan. Yan ang ating second step. Third step, solve for x. Again, paghiwalayin natin yung dalawa nating factors. So, yung una, we have x minus 3 equals 0. And then, yung pangalawang factor natin ay x plus 2 equals 0. Okay? Now, solving for x. So, x equals, si negative 3, ililipat natin sa kabila, magiging positive 3. So, therefore, ito ang ating first root or first solution. Next, si x plus 2, si plus 2, ililipat sa kabila. Kapag nilipat, mag-iiba ng sign. So, x equals positive 2, tatalon, magiging negative 2. So, therefore, ang ating second root ay negative 2. Okay? So, yung mga roots or solutions ng x squared minus x minus 6 equals 0 ay positive 3 and negative 2. Okay? Next, example number 3. So, again, ibang case ulit tayo. Para makita nyo yung iba-ibang situations at alam nyo i-solve kapag may nakita kayo na iba-ibang given. Okay? So, paano naman kung ang given natin ay ganito? Okay? So, meron tayong x squared plus 3x plus 4 is equal to 8. Yan. So, again, 3 steps lang. First step, isusulat natin siya as eto, yung standard form natin. So, ibig sabihin, lahat sila nasa left side. Yung nasa kanan lang ay 0. So, we have x squared plus 3x plus 4. And then, si positive 8, tatalon sa kabila, magiging minus 8. Then, equals 0. Now, meron ba tayong similar terms na pwedeng pagsamahin sa left side? Yes. So, si 4 tsaka si 8, si negative 8, pwedeng pagsamahin. So, habang sinusolve to, kopyahin natin yung nasa left side. X squared plus 3x. And then 4 minus 8 ay negative 4 equals 0. Yan. So, this time, meron na tayong quadratic trinomial na kung saan gagamitan ulit natin siya ng trial and error method sa pagpa-factor. So, yun ang ating second step. Factor out na natin siya. So, x squared, again, kapag may nakita kayo x squared, lagi lang siyang x and x. Okay? X and x. Now, tingnan natin yung last term. Negative 4. Mag-isip tayo ng numbers na kapag minultiply, ang sagot ay negative 4. Na kapag in-add or in-combine, ang sagot ay positive 3. So, paano yon?
So, negative 4. Ano ba yung mga factors ng negative 4? Pwede siyang 2 times negative 2. 2 times negative 2 ay negative 4. Kaso, pag pinag-combine si 2 and negative 2, ang sagot ay 0. So, therefore, hindi ito yung hinahanap natin. Okay? So, ano pa yung mga factors ni negative 4? Pwede siyang 4 times negative 1. Kasi, 4 times negative 1 ay negative 4. Now, pag pinag-combine ba si 4 tsaka si negative 1, positive 3 ang lalabas. Try natin. 4 minus 1 ay 3. So, therefore, ito yung factors na hinahanap natin. So, we have here, sulat lang natin, si positive 4, sa kabila naman, si negative 1. Okay? Now, third step, solve for x. So, again, paghiwalayin yung dalawang factors, i-equate siya sa 0. So, x plus 4 equals 0. Yung second factor natin, x minus 1 equals 0. So, sa pagsusolve ng x, transpose si 4, magiging negative 4. So, ito ang ating first root. Second one, si minus 1, lipat sa kabila, magiging positive 1. So, ang second root natin ay x equals positive 1. So, therefore, ang root ng quadratic equation na x squared plus 3x plus 4 equals 8 ay negative 4 and positive 1. Okay? Now, last example na tayo. So, again, sa ating last example, ibang case uli siya. So, para ma-familiarize kayo kung ano man yung makikita nyo yung given, alam nyo siyang isolve. Okay? Ang hirap niya lang burahin. Okay, example number 4. So, this time sa example number 4 natin, ang ating A, sabihin yung number na kasama ng x squared, ay hindi na 1. Hindi na yung invisible na 1. Meron na siya talagang kasamang number. Example, 2x squared equals negative 5x minus 2. Yan. So, makikita nyo, si A ay positive 2. Hindi na siya 1 na invisible. Okay? First step, again, isusulat natin siya as, eto, yung standard form niya, wherein 0 lang yung nasa right side. So, lahat to, ililipat sa left side. So, kopyahin si 2x squared. Then, si negative 5x, negative siya, tatalon sa kabila, ita-transpose, magiging positive 5x. Okay? Next, si negative 2, tatalon din siya sa kabila, magiging positive 2, then equals 0. Okay? So, yun ang first step. Second step, ipa-factor out natin yung nasa left side ng ating equation. So, lagyan nyo siya agad ng dalawang set ng parentheses. Kasi ang factors nyo lagi, dalawang binomials. Equals 0. So, ano ba yung factors ng 2x squared? Sabihin, kapag minultiply sila, 2x squared din lalabas. Simulan natin sa 2. Wala namang iba kundi 2 times 1 lang. So, 2 times 1. Tapos may x squared tayo. So, therefore, x and x lang siya. Now, alam naman natin na kapag may x, si 1 ay hindi na sinusulat. Okay? So, yan. Invisible siya. Next, i-factor out natin si 2. Ano ulit yung mga factors ni 2? So, si 2 naman ay 2 and 1 lang. All positive to. So, therefore, puro positive din tayo dito. So, itry natin kung si 2 at saka si 1 yung hinahanap nating factors. Paano yon? Paano natin malalaman kung ito nga yun? So, i-multiply si means at i-multiply si extremes. So, 2 times x ay 2x. 2x times 1 ay 2x pa din.
Now, i-add natin. 2x times 2x ay 4x. Now, paano malaman kung tama to? I-check mo yung middle term sa given. Ang middle term natin dito ay 5x. Pero ang nakuha natin dito ay 4x. So, ibig sabihin, mali ang ating factors. So, burahin natin to. Hindi ito yung hinahanap natin. Now, since ito lang naman yung talagang factors niya, pagbaliktarin na lang natin sila ng positions. Okay? So, pagbaliktarin natin. Which means, kanina, andito si 2, dito naman natin ilagay si 1. Kanina, nandito si 1, dito natin ilagay si 2. Yan. So, i-check natin kung iyan nga yung factors na hinahanap natin. 1 times x ay 1x or simply x. Again, di nagsusulat yung 1. Next, si 2x times 2 ay 4x. O, i-add natin. So, meron tayong 1 dito. Plus 4 ay 5. Then, kopyahin si x. So, 5x ang sum. 5x din yung nasa middle term. Therefore, tama ang ating factors. Okay? So, yun ang step 2. Next, step 3. Solve for x, which means, paghihiwalayin natin yung given nating factors. So, yung unang factor, 2x plus 1 equals 0. Yung second na factor, x plus 2 equals 0. Yan. So, solve natin si x dito. Which means, si 1, ita-transpose sa kabila, positive, magiging negative. So, 2x equals, ilipat si 1, negative 1. Now, solving for x, para mawala si 2, i-divide both sides by 2. So, therefore, x is equal to negative 1/2. So, yung first root natin ay negative 1/2. Now, yung second root, solve for x. Si positive 2, ilipat sa kabila, magiging negative 2. So, therefore, ito ang ating second root. So, ang roots ng 2x squared equals negative 5x minus 2 ay negative 1/2 and negative 2. So, yan ang solving quadratic equations by factoring. So, guys, kung natuto kayo, nagustuhan nyo yung lesson natin, kindly give me a like para i-share na YouTube sa iba at marami ring matuto katulad nyo. Okay? So, see you on my next video. Paalam!